Si Sofia na ex-girlfriend ni Kiel. At ang nawawala kong kapatid ay iisa. Hindi pa rin ako makapaniwala. Isang malaking pasabog ang nalaman ko. Hindi ko maiwasang hindi magtanong kung bakit siya pa. Sa lahat-lahat ng tao na maging kapatid ko. Pero bakit siya pa? Hindi naman sa hindi ko siya gusto pero komplikado. Kapatid ko siya at wala akong magagawa doon. Katugo ko siya at wala akong magagawa doon. At tanging magagawa ko na lang ay ang tanggapin si Sofia. Isang araw akong nagstay sa mansyon namin. Sinubukan kong makisama sa tawanan nila. Sinubukan ko pero kinaya ko naman. Bumalik ang ina ko sa dati. Noon palagi itong malungkot dahil nga nawawala ang kapatid ko. Pero nandito na. Bumalik na ito. Nakangiti ito, tumatawa. Ipapasyal ka namin bukas ng daddy mo kung saan mo gusto. Sabi ni mom habang kinukuha ang pagkain para kay Sofia. Pinagmasdan ko ito. Naiintindihan ko si mom dahil gusto lang nitong bumawi sa pagkukulang niya bilang ina. Umiwas ako ng tingin at kumain na lang. Gumagabi na at dito na ako nag-dinner. Tumawag na din ako sa bahay at nalaman kong nakauwi na si Austin. Nakahinga ako ng maluwag doon. Panay ang tawanan nila habang ako tahimik lang na kumain. Umalis din ako sa mansyon pagkatapos dahil hindi ko gustong naramdaman ko. Hindi ko gustong mga nakikita ko. Umalis ka agad ako pagkatapos kong humalik sa pisngi ni dad at mom. Next week, Sam! Don't forget! Tumango ako sa bili ni Sofia bago ako umalis. Pinaharurot ko ang sasakyan ko. Hindi ko gustong nararamdaman ko. Ang bigat-bigat ng dibdib ko na hindi ko alam kung anong dahilan. Huminga ako ng malalim at sinubukang kumalma dahil nagmamaneho ako at masama yon. Narating ko ang bahay namin ng ilang sandali at safe. Lumabas ako ng kotse pagkatapos kong ipark ang kotse ko sa garahe. Bukas pa ang ilaw kaya positibo akong gising pa sila. Hinilot ko ang sentido ko at bahagyang nakaramdam ng pagod. Pumasok ka agad ako sa bahay. Dumiretso ako sa kusina ngunit napatalon ako nang makita ko si Kiel na nasa high chair habang nakaupo na kagagaling lang sa pakikipag-usap sa phone. Nilapag niya ang phone niya sa sink kung saan naroon ang kaping ginawa niya. Where have you been? Malamig na bungad sa akin. Muling pumasok sa isipan ko ang ginawa niya sa akin kanina, yung paghila nito sa buhok ko. Umiwas ako ng tingin ng kumirot ang puso ko. Sa bahay lang ni na ma'am. Simpleng sagot ko. Pumunta ako sa rep at kumuha ng tubig. Gusto ko na lang matulog. Napatingin ako dito nang tumayo ito. I'm glad that you find your sister. Ngumisi ito at iniwan akong gulat. Iniwan ako ni Kiel dito habang gulat at naguguluhan sa sinabi nito. Alam ba niya? O baka guni-guni ko lang? I don't know. Tinapos ko kaagad ang pag-inom ng tubig at umakyat na sa taas. Himala ata at wala siyang dinalang babae. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto sa kwarto namin at tumambad sa akin ang patay na mga ilaw. Pero nakadimmed ang buong kwarto. Tulog na si Kiel nang tumingin ako sa kama. Araw-araw ko naman pinapalitan ng bedsheet namin tuwing meron siyang dinadala na babae dito. Nagkibit balikat ako at dumiretso sa closet para makapagbihis. Nagsuot lang ako ng pantulog. Nag-half bath lang din ako. Lumabas ako ng closet sa kadahan-dahang pumunta sa kabila ng kama. Ngumiti ako ng mapait. Magkatabi nga kaming matulog pero wala namang kibuan. Magkatabi nga kami pero pakiramdam ko. Ang layo-layo namin sa isa't isa. Merong isang una na nakalagay sa pagitan namin upang hindi magtagpo ang mga balat namin. In case din na pumasok bigla si Austin hindi kami mabuking. Tumalikod ako kay Kiel. Nanatiling mulat ang mata ko habang iniisip ang kapatid kong si Sofia. Hanggang ngayon hindi ko pa rin alam kung anong nararamdaman ko. Hindi ko malaman kung ano. Hindi ko alam kung magiging masaya ba ako o matatakot. Pinilig ko ang ulo ko at pumikit. Gusto ko na lang matulog pero ayaw ng mga mata ko. Gising na gising pa ang kaluluwa ko. Hindi ako makapaniwala na si Sofia ang kapatid ko na ex-girlfriend ng asawa ko. Mas lalo akong naguluhan kung paano kami makikitungo sa isa't isa. Kumirot ang puso ko nang napagtanto kong mahal pa rin ni Kiel ang kapatid ko. Mahal pa rin ni Kiel si Sofia na kapatid ko. Tumulong isang patak na luha ko at sinalo ko na lamang ito gamit ang palad ko. Tumalikod ako mula sa asawa ko at pumikit. Nakatulugan ko ng pag-iisip na yon at nagising na lang ako kinabukasan dahil sa sinag ng araw na tumama sa mukha ko. Kinusot ko ang mga mata ko at bago pa ako makabangon ay bumukas ang pinto at tumambad sa akin si Manang na hindi ko alam kung anong reaksyon nito. Samantha, dumating ang mami mo at daddy mo kasama ang kapatid mo. Hindi ko inaasahan na si Sofia ang kapatid mo. Nakakagulat.
Bungad ni Manang sa akin dahilan para tuluyan nang nawala ang antok ko. Napabangon ako at gulat na napatingin kay Manang. Kaagad akong bumangon at hindi na ako nag-abalang magbihis at kaagad akong lumabas sa kwarto at bumaba. Dumiretso ako sa kusina at tumambad sa akin ang magulang ko, si Sofia, ang anak ko at si Kiel na naka-business attire na. Iha, good morning! Si Ma'am, tumayo kaagad ito at nilapitan kaagad ako upang halikan sa pisngi. Sumunod din si Sofia. Alam mo bang si Kiel, kinansel ang meeting para lang makasama kaming kumain? Oh? Bumalik si Sofia sa tabi ni Mom pagkatapos sabihin yon. Bumaling ako kay Kiel na nakatitig kay Sofia, nakangiti. Kumirot ang puso ko at umiwas ng tingin. Lumapit ako sa anak ko at hinalikan ito. Hindi pa ako nakapagbihis dahil sa biglaan ng pagdating ni na Sofia dito. Kumikirot ang puso ko sa bawat mahuli kong nakatitig si Kiel sa mukha ni Sofia. Naninikip ang dibdib ko tuwing magtititigan sila. Umupo ako sa tabi ng anak ko, nakatabi nito si Kiel, nakaharap si Sofia. Lumunok ako at nagsimulang kumuha ng pagkain. Bakit ganon? Ang daling i-cancel ang meeting niya para lang makasama silang kumain, samantalang kami. Huminga ako ng malalim nang maramdaman ko ang physical na kirot ng puso ko. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko, pero isa lang ang masasabi ko. Nasasaktan ako habang nakatingin sa dalawa na nagkakatitigan. Umiwas ako ng tingin dahil hindi ko kayang makita ang mga mata nilang nagsasabing mahal pa nilang isa't isa. This is your favorite, right, Ezekiel? Napatingin ako kay Sofia na biglang nagsalita. Nakangiti ito habang nilalagyan ng beef steak ang pinggan ni Kiel. Lumunok ako kung paano tingnan ni Kiel si Sofia. Nasasaktan ako sa paraan ng pagtitig niya dito. Nasasaktan ako. Yeah. Fuck. Namamaos ang boses ni Kiel habang nagsalita ito. Hindi ko alam na favorite niya ang pagkain na yan. Hindi ko alam. Nangingilid ang luha ko pero pinigilan ko itong tumulo sa pamamagitan ng pagkagat sa labi ko. Oh, alam mo ang favorite na ulam ni Kiel, Iha? Si Mami nagulat na gulat. Yumuko ako dahil sa kahihiyan. Humigpit ang hawak ko sa tinidor ko, mas lalo akong yumuko. Yes, Mommy. Ako nga nagluluto nito eh. Diba, Ezekiel? Masayang sabi naman ni Sofia. Mas lalong kumirot ang puso ko. Ako yung asawa pero wala akong alam tungkol sa mga gusto nito. Ako yung asawa pero parang hindi. Tumango si Kiel. Nakita ko ito mula sa gilid ng mata ko. Oo nga pala, meron kayong nakaraan. How about you, Sam? Alam mo ba ang gusto ng asawa mo? Biglang tanong ni Mom na nagpatigil sa akin. Lumunok ako saka ako umiling. Bumagsak ang balikat. Oh, sipol ni Sofia. Hindi na ako nagsalita. Nagbabara ang lalamunan ko. Yumuko at bahagya nakaramdam ng hiya. Napatingin ako kay Kiel na nakatitig lamang kay Sofia. Umiwas ka agad ako. Durog na ang puso ko. Kayang-kayang wasakin ni Kiel ang puso ko ng pinong-pino. Kinagat ko ang labi ko sa nagbabadyang luhang gustong umagos. Napatingin ako sa anak kong kumain lang na parang hindi nakikinig. It's okay, Sam. Ngumiti ako ng mapait sa sarili ko. Ilang sandali pa natapos kami kaagad sa kain. Sumunod ako sa kusina upang ilagay ang pinggan na ginamit namin. Kagawian ko na tumulong sa mga katulong. Pumasok ako sa kusina ngunit natigil din nang makita ko si Sofia na nakasandal sa sink ng kitchen habang kino-corner ito ni Kiel. Kinulong ni Kiel si Sofia gamit ang mga braso nito. Munti ko nang mabitiwan ang pinggan na hawak ko. I missed you. Tumulo ng luha kung kanina ko pa pinigilan. Tuluyan ko nang hindi napigilan ang luha ko dahil ngayon nasasaktan ako. Umatras ako. Nalalabo ang paningin ko pero hindi hadlang yon para hindi ko makitang naghalikan sila. Sunod-sunod umagos ang luha ko. Nangihina ako pero pinalakas ko ang katawan ko. Bumalik ako sa dining area at binalik doon ang pinggan na hawak ko. Buti na lang si Manang na lang ang nasa dining area. Dahil si na Mommy ay nasa sala na. Pinunasan ko ang luha ko. Bakit? Saan ka pupunta? Biglang sabi ni Manang nang makita niyang binalik kong pinggan na dapat ilagay ko na sa kusina. Nangingilid ang luha ko. Nasasaktan ako sa nakita ko at narinig ko. Nagkahalikan sila. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Nasasaktan ako. Magbibihis lang po. Nanginginig ang boses ko. Tumalikod na ako at hindi ko na hinintay pang sumagot si Manang. Tumulo na ang luha ko habang paakyat ako sa taas. Sunod-sunod umagos ang luha ko na parang ulan. Halos gusto kong takbuhin ang kwarto namin upang doon ilabas ang sakit. Pagbukas ko pa lang ng pinto, doon na ako humagulgol.
Nakasandal ako sa pintuan habang nakatingalang umiiyak. Nasasaktan ako. Nasasaktan ako sa narinig ko at nakita ko. Kumikirot ang puso ko. Mas lalong umagos ang luha ko nang makita kong naghahalikan sila. Mahal pa nila ang isa't isa. Nanghina ako nang maisip ko yon. Paano kung hilingin ni Sofia si Kiel sa magulang ko? Pumikit ako ng mariin. Hindi naman yun magagawa ng aking ina. Mas lalo akong umiyak nang pumasok ang imahe nila sa akin habang nakasandal si Sofia sa sink at kinukulong ito ni Kiel. Siguro miss nila ang isa't isa. Kapatid ko si Sofia? Napaka-komplikado naman. Ang hirap naman ang nasa sitwasyon ko. Dahan-dahan akong umupo habang umiiyak pa rin. Nasasaktan ako pero wala akong magawa. Mas lalo kong nakumpirma na mahal pa nilang isa't isa. Isa-isang tumulo ang luha ko na parang ulan. Samantha, natigil ako sa pag-iyak nang marinig ko ang boses at katok na yon ni Manang. Pinunasan ko ang luha ko pero tumulo pa rin. Po, nanginginig ang boses ko na nagsalita ako. Okay ka lang ba? Mas lalong umagos ang luha ko sa tanong na yun ni Manang. Siguro naramdaman niya na masama ang pakiramdam ko. Umiling ako dahil hindi ako okay. Nasasaktan ako dahil ako yung asawa pero wala akong alam tungkol kay Kiel. Nasasaktan ako dahil mahal pa nila ang isa't isa. Oo naman po. I lied. Sunod-sunod umagos ang luha habang dahan-dahan akong tumayo upang makapag-ayos na. Ayos lang yan, Sam. Ayos lang yan. Matututunan ka rin niyang mahalin. Ayos lang yan at kaya mo yan. Pilit kong kinukumbinsa ang sarili ko na maayos lang ako. Pero ang totoo, hindi. Pumasok ako sa banyo at doon pinagpatuloy ang pag-iyak. Pumasok ako sa shower room at kaagad kong naramdaman ang malamig na tubig sa katawan ko. Kasabay nun ang pagdaloy ng luha ko sa pisngi ko. Dinamdam ko ang malamig na tubig na dumaloy sa buong katawan ko. Hindi ko pinansin ang luha kong sunod-sunod umagos. Hinayaan ko ito. Ilang sandali din natapos ako. Dumiretso ako sa closet upang magbihis. Mugtong-mugto ang mga mata ko, pero nilagyan ko na lang ng kaunting makeup ang mukha ko. Lumabas ako ng kwarto at umaktong parang walang nangyari. Umakto na parang normal. Huminga ako ng malalim bago ako dahan-dahang bumaba. Maingay sa baba kahit na medyo malayo pa ako sa kanila. Nasa akin agad ang paningin nila nang nakita nila akong bumaba. Nasa kandungan ni Dad ang anak ko habang umiinom ng Chucky. Nasa pang-isahang sopa si Kiel. Kumirot ang puso ko nang maalala kong ginawa nila. Gusto ko silang pagsabihan. Gusto ko silang kumprontahin pero natatakot akong ako na naman ang mali. Natatakot akong ako na naman ang masama. Natatakot akong ako na naman ang nananakit. Umiwas ako ng tingin at umupo sa tabi ni Mom. What took you so long? Si Mommy na nakatingin sa akin. Sumandal ako sa backrest at tiningnan si Sofia na nakangiti ng malaki sa akin. Totoo ba yan? Hindi ko mabasa ang pag-iisip at galaw ni Sofia. Nakangiti ito ng malaki sa akin habang ako naman ay pinagmamasdan ito ng mabuti. I just took a bath and get dressed. Nakangiti ring sabi ko sa aking ina kahit na sa loob-loob ko ay parang akong dinudurog. Pilit akong ngumiti ng matamis at pinakita sa kanilang walang problema. By the way, Samantha, bumaling ako kay Sofia na nagsalita ito. I changed my mind. I pick you up here tonight. Kumunot ang noo ko sa sinabi nito. Napatingin kaming lahat dito. Yung pinag-usapan natin, Sam, nakalimutan mo na? Sabi nito na parang nasasaktan. Akala ko ba next week pa yun? Umiling ako sa sinabi ni Sofia. Hindi ko naman nakalimutan. Ang akala ko lang next week pa. Where are you going? Seryosong sabi naman ng ama ko. Bumaling ako sa asawa ko at muling kumirot ang puso ko nang nakatitig lamang ito kay Sofia. Bawat galaw ni Sofia sinusundan niya ng paningin. Umiwas ako ng tingin. I just want to be with my sister, Dad. Magbabonding kami ni Sam bilang magkapatid. Masayang sabi ni Sofia habang ako naman ay nasasaktan. Yumuko ako. Hindi ako pwede, Sofia. Pasensya na. Matapang na sabi ko dahil hindi ko na rin ito gustong makasama. Napatingin ako sa aking ina na masama na naman ang tingin sa akin. What? Come on, Sam. You made a promise. Si Sofia nagulat na gulat. Pagbigyan mo na ang kapatid mo, Samantha. Seryosong ani ng aking ina. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Tumingin ako kay Kiel na hanggang ngayon nakatitig pa rin kay Sofia.
Huminga ko ng malalim bago ako tumango. Yun! It's okay for you, Ezekiel, right? Malambing na tanong ni Sofia pero walang nakapansin doon. Nagtamang mata nila na para nag-uusap sila gamit ang mata. Of course, it's okay. Malamig na sagot ni Kiel. Hindi ako makapaniwala. Pagdating sa kapatid ko, ibang-iba ito. Lumunok ako dahil nagbabarang lalamunan ko. It's settled then. I pick you up here tonight, Sam. Get ready. Hindi ako nagsalita sa sinabi ni Sofia. Nagbabarang lalamunan ko. Nakasandal lang ako sa sopa kung saan ako nakaupo habang pinagmamasdan ng dalawa na naguhulihan ng titig. Kumikirot ang puso ko at tanging ginawa ko na lang ay umiwas ng tingin. Hindi na kami magtatagal, meron pa kaming lakad. Basag ni Mommy ng ilang sandali. Hinatid ko ito sa gate kasama ang anak ko. Hinalikan ako ni Mommy at Daddy sa pisngi bago sila pumasok sa kotse. Kumaway lang sa akin si Sofia at tumingin sa likod ko kung saan nakatayo si Kiel. Hindi ko tiningnan si Kiel kung anong reaksyon nito. Nasa bisig ko ang anak ko habang umiinom pa rin ng chocolate drink. Napabaling ako sa asawa kong dumiretso sa garahe at pumasok sa kotse bago ito umalis at iniwan kami dito ni Austin. Tumulo ang luha ko pero agad ko din itong pinunasan bago kami pumasok sa loob. Nasasaktan ako. Sinalubong kami ni Manang na may dalang tubig. Ngumiti ako dito ng malungkot. Okay lang ako, Manang. Niyakap niya ako kasama ang anak ko. Pangalawang ina ko na si Manang. Siya nang yaya ko simula ng bata pa ako. Umupo kami sa sofa at nagpahinga. Kahit wala naman akong ginagawa pero pakiramdam ko pagod na pagod ako. Uminom ako ng tubig. Nakita ko kanina ang asawa mo. Saka yung kapatid mo na. Tumulo ang luha ko nang maalala ko yun. Napatingin ako kay Manang na punong-puno ng pag-aalala ang mga mata. Kaya niya ako pinuntahan kanina kasi nakita niya ang nakita ko. Sunod-sunod umagos ang luha ko habang nakatingala kay Manang. Kahit anong pigil ko sa luha ko. Pero nasasaktan talaga ako. Tutulo at tutulo pa rin. Huwag niyo na po yung intindihin, Manang. Okay lang po ako. Kinuha ko si Austin at inangat ko ito at dinala sa bisig ko bago ko nilagpasan si Manang. Pinunasan kong luha ko at umakyat sa taas. Samantha, tawag yun ni Manang sa akin dahilan para lumingon ulit ako. Ngumiti ako dito ng matamis na parang pinapahiwatig kung okay lang ako. Pero ang totoo hindi. Umakyat na ako sa taas at dumiretso sa kwarto ng anak ko. Nilapag ko si Austin sa sahig dahil para tumakbo ito sa mga laruan niya na nasa isang malaking box. Hinayaan ko ang anak ko. Binuksan ko ang veranda ng kwarto at agad akong sinalubong ng hangin. Lumipad ang nakalugay kong buhok. Umupo ako sa pang-isahang sopa dito sa veranda ng anak ko. Sumandal ako sa backrest at pumikit. Pinipiga ang puso ko sa nakita ko kanina. He still loves Sofia. I wonder na kahit konti lang minahal ba ako ni Kiel? I wonder na kahit konti lang nag-aalala din ba ito? I wonder na kahit konti lang na-miss din ba niya ako? Tumulong isang butil ng luha ko dahil alam ko sa sarili ko na wala pa rin. Buong araw akong nasa bahay kasama ang anak ko. Buong araw ako nanatili sa kwarto habang nag-iisip. Pababa na ako ng hagdan dahil dumating na si Sofia. Let's go? Hinila niya ang kamay ko palabas ng bahay. Hindi pa umuwi si Kiel. Baka abala sa meeting. Pumasok kami sa kotse na bagong-bago na kakabili lang. Pinaharurot niya kaagad ang sasakyan. Pinaharurot ni Sofia ang sasakyan. Hindi ko alam kung saan kami pupunta. Nakatingin lang ako sa unahan habang nagsasalita ito tungkol sa kotse na ito na regalo sa kanya ni Dad. Unti-unting bumabawi si Dad at Mom sa pagkukulang nila kay Sofia. Panay ang kwento nito habang ako sinusubukan kong ngumiti. Ilang sandali narating namin ang lugar na gustong puntahan ni Sofia. Mula dito sa parking lot, dinig namin ng malakas na music sa loob at sigawan ng mga tao. Sumilip ako at napagtanto kong nasa isang bar kami. Napatingin ako kay Sofia na malaking ngiti. Let's go! Nasa loob ang mga kaibigan ko. Nauna itong lumabas. Humurong ako parang hindi ko gusto. Meron na akong asawa at anak at hindi na ito pwede sa akin. Dahan-dahan akong lumabas at nagulat ako nang bigla akong hinila ni Sofia papasok sa loob. Tumango siya sa dalawang nagbabantay sa pinto bago kami pumasok. Tumambad kaagad sa akin ang mga taong nagsasayawan, nagiinuman, naghahalikan at kung ano-ano pa. Amoy usok din ang buong paligid at nakakahilo ang ilaw. Hinila ko ulit ni Sofia at dumaan muna kami sa mga taong nagsasayaw sa harap. Tumingin ako sa paligid.
Ang gulo nito.